Magandang gabi po. Magandang gabi sa Green Team. Salamat po. Magandang gabi po, Church. At muli, salamat sa Panginoon at sa malaking privilege na maka-encourage po ng dakilang simbahan dito sa San Pedro. Thank you kay Pastor Ed sa tiwala niya po sa mga kagaya namin. Amen. Talo sa basketball. Amen. Amen. Well, masaya sa BHBC. Amen. Amen. Alright, so tayo po tayong lahat. At salamat po at mas malamig ang aircon po dito, kaya nakaka-nervyos. Mark chapter 14. Mark chapter 14. Amen. Mark chapter 14, and let us read verses 1 to 11. And let us read it responsibly. Akin po ang 1 sa inyong 2 hanggang makarating tayo ng verse number 11. If you are there, say amen. Verse number 1, after 2 days was the feast of the Passover and of unleavened bread, and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft and put him to death. Verse number 2. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and she brake the box and poured it on his head. For it might have been sold for more than 300 pence, and have been given to the poor. And they murmured against her. Verse number 6. Amen. Ganda nun. She hath wrought a good work on me. For ye have the poor with you always. Alam niyo, yan ang statement lagi ng mga politiko. Para sa mahirap. Kaya yung mahirap, lubog pa rin sa baha. Amen. Amen. And whensoever you will, ye may do them good. But me, ye have not always. Verse number 8. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. Verse number 10. And when they heard it, they were glad and promised to give him money, and they sought how he might conveniently betray him. I think key verse po is verse number 9, which is sa last part po. For a memorial of her. For a memorial of her. I would be speaking on the subject, a memorial of sacrificial giving. A memorial of sacrificial giving. Alam nyo, magandang maalala. Hindi man maalala yung ginawa natin dito sa ng mga tao, pero maalala yung ginawa natin para sa gawain ng Diyos. Amen. Sa mga mananampalataya, sa mga bago, sa mga matatagal na, itong simbahan pong ito, it's already a memorial of somebody who sacrificed for the ministry. Kami pong mga nasa mission, organized church na po kami, we are also a proof of a memorial of those people. Hindi namin sila kilala, ng mga nag-support sa amin before. Ngayon po ay magsi-16 years na po kami sa gawain. Hindi namin kayo kilala, pero yung inyong faithfulness sa Panginoon, yung sakripisyo, kami po ay isa sa mga bunga. And I want you to encourage this afternoon na tayo po ay magkaroon pa ng memorial, maalala. Hindi ko sasabi po mga kapatid na yung, ano matawag doon sa libingan? Yung lapida. Maganda, maraming maalala. Pag makita, teka, may mga nagsakripisyo dyan. At nag-benefit ang marami because somebody made a mark na yung kanyang sakripisyo ay maaalala.
Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya sa gabing ito. Thank you, O God, for this blessed privilege, Panginoon, na mangaral sa mga dakilang tao na kung saan nagpasimula, Panginoon, ang CBBC. And thank you, O God, for Pastor Ed, sa kanyang buhay, sa kanyang sakripisyo at to this point of time, not just starting church, but discipling leaders, Panginoon, to disciple more people. Help us, Holy Spirit of God, as we study your words, that your name be glorified and magnified. At kung meron pang hindi ligtas po dito, nawa, Panginoon, ang lugar na ito, ang CBBC San Pedro, Panginoon, ay magiging palatandaan, Panginoon, na naalala nila na may nangaral ng Ebanghelyo sa kanila, na kung saan na nakatiyak sila ng langit at ng buhay na walang hanggan. Kayo po, Diyos ang manguna, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. You may now be seated. Well, kung tayo po ay tumatagal sa buhay Kristyanismo, laging ito, ang mga talatang ito ay mababasa mo kasi nasa Bible siya. Amen. Now, tandaan natin mga kapatid na marami tayong mga alaala. Amen? Marami tayong mga alaala, pero karamihan sa atin, mga alaala na hindi maganda. Amen? Misa pag may mabanggit na pangalan, anong naiisip mo patungkol sa kanya? Halimbawa, Joshua Tanyo. Amen? Magaling yan sa basketball. Amen? Talo lang. Ano? So, may mga maaalala tayo. Amen? Pero mga kapatid, dito sa pagkakataon ng ating binasa, mga kapatid, one of the classic example na maaalala natin sa babaeng ito, actually, hindi nga masyadong binanggit ang kanyang pangalan, pero binanggit ng Panginoon ang kanyang ginawa at kung paano kinilala ni Kristo ang kanyang ginawa. Nakikinig ko ba kayo? Amen? Now, remember that sacrificial giving is a baptist mark. Hello? Now, lalo sa mga bago, sa mga matagal na, itong simbahang ito, hindi to nagsimula ng ganito kaagad. Somebody made a sacrifice in following the Savior's footsteps para magkaroon ng gawain po dito. Nakikinig po ba kayo? Amen? Natandaan natin mga kapatid na ang pag sinabing sakripisyo, hindi madali. Hello? Kanina kami po ay meron kaming treasure offering. Every once a year meron kami yan. At ang purpose yan ay madagdagan yung aming pagpapatayo ng aming gusali. Kami nagpapagawa ngayon ng aming second floor. At sana magaya namin to kung may budget. Amen? Pero nag-a-attempt kami. Yung first floor ginagamit namin. Meron kaming junior church. Meron na rin kaming tirahan po doon. May mga Sunday school room. At lahat yun ay bunga po ng sakripisyo ng mga miyembro sa simbahan. At nakakatuwa ho kapag ang gawain ng Diyos, alam natin ang provision ay galing sa Diyos at nanggaling sa mga miyembro. Nakikinig ba kayo? Amen? Napakapangit na kung saan ang gawain ay mapoprovide ang pangangailangan pero hindi nanggaling sa mga miyembro. Are you listening? Yan po ay ibig sabihin mga kapatid na ang mga miyembro ay ayaw magsakripisyo. Naalala ko noon kami nagpapasimula, nagmula pagbili ng lupa, paghuhukay ng mga Poso Negro, ang aming outing hanggang sa ngayon, pag sinabing outing sa amin, magko-construction kami. May service kami ng alauna, pagkatapos ang service, construction na yun hanggang gabi. Kaya nga, mamahalin talaga ng mga miyembro yung simbahan na meron siyang sakripisyo. Kahit sa buhay pamilya, mga kapatid, hindi mo masyadong mamahalin ang iyong pamilya pag wala kang sakripisyo dyan. Pero yung may sakripisyo ka, talagang lahat ay ibibigay mo para diyan. Amen? Look, tandaan natin, sacrificial is giving ay iba ho sa basta pagbibigay lamang. Sapagkat may mga nagbibigay sa atin dahil sobra, dahil naawa, iba ang kadahilanan. At minsan yung iba ayaw na makinig pagka giving ang pinag-uusapan. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen? Now, sacrificial giving has been demonstrated by the Macedonian churches, 2 Corinthians chapter 8. Amen? Pero makita natin, napakarami pong bahagi sa Biblia na pinapakita ng Panginoon na siya ay interesado. Now, doon sa ating binasa, mga kapatid, in verse number 3, and being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, pag sabi as he sat at meat, naandun siya sa pinakakitang pwesto. Nakikinig ba kayo, amen? That he is the valued guest doon sa rahanan ni Simon. Pero makita na sabi ng Bible, ang nakakuha ng pansin sa Panginoon ay hindi po yung pagkain. Isa sa atin, ang nauna natin napapansin, pagkain kaagad. Kaya pag hindi ka nabigyan ng pagkain, ayaw mo nang mamansin. Amen?
Now, he was sitting there at ang napansin ng Panginoon is a woman having an alabaster box of what? Ointment. Alam nyo, in Bible times mga kapatid, sa templo, nung tinayo yung tabernacle, galing po yun sa lahat sa offering ng mga Israelita. Amen? Nung tinayo yung templo, galing po yun din sa sakripisyo ng mga Israelita. Are you listening? Amen? Now, sa templo ho, at least meron silang 13 chest. 13. Ang itsura ng chest na yan ay hindi po yan may pawn. Amen? Yan po ay parang may horn. At yan po ay 13 na makikita mo. Ang tawag doon sa lugar ng templo na yun is treasury. So napakalaki po niyan. Nakikinig ba kayo? Amen? Now, in treasury, bawal po pumasok ang babae po doon. Pero magtataka ka, merong account sa Bible na may isang babae na nakapasok doon at nagbigay siya ng 2 mites. Are you listening? Alam niyo ba noon ay may uso rin ang payabangan pag nagbibigay sila ng kaloob? Kasi yun ay gawa sa tinatawag na tanso. Kaya nga pagka nilaglagay sila ng ano ho doon, silver, gold, or copper, tumutunog yun. Kaya yung medyo mayabang, talagang lalakasan pa niya yun. So maraming laman yun, mga kapatid. Pero hindi nai-impress ang Panginoon sa ganun. Yung pag nag-offering ka simbahan, parang gusto mo, palakpakan niyo naman ako. Wala ba tayong recognition dyan? Minsan, mga kapatid, that is that sacrificial giving. That is what? Selfish ambition and motive. Are you listening? Amen? At kahit noon pa, ginagawa nila, actually, there were 13 chests in the temple. 6 of them for voluntary oblations. At yung iba naman is for sin offering, trespass offering, turtle offerings. Yung iba naman kahit dinudugo, meron din silang lugar doon na kung saan sila mag-offering. Kaya walang dahilan para ikaw ay hindi magkaloob sa gawain ng Diyos. Even the leprous people have their time para sila ay magbigay ng offering doon. Are you listening? Amen? Kaya sa gawain ng Diyos is not about yung kung anong meron tayo. It's about how we recognize our God na nagsakripisyo. Remember this, that the ultimate sacrifice has been done by our Savior, the Lord Jesus Christ. And what we are doing today is just the effect at yan po yung bunga ng ginawa ni Kristo nung siya'y namatay sa krus sa Kalbaryo at siya'y inilibing at muling nabuhay. Now, hindi po tayo ang original na nagsakripisyo. And even ang Panginoon, He has the pleasure in watching people giving. Nandyan pa ho ba kayo? Tingnan niyo po, bago tayo dumako doon, Mark 12:41. Magkakasunod lang po ito, di ba kanina sa book of Mark? Magkakasunod dyan. Sa mga babae pa, imagine mga giver, mga babae. Sa mga lalaki, kuripot. Totoo ba yun? Mas giver ba yung mga babae sa lalaki? Takot Amen. Okay. Tingnan nyo. 12:41. And Jesus, what? Sat over against the treasury. And look at this. And beheld. Tinitingnan po niya. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen? Tinitingnan niya, mga kapatid. Now, the people cast money into the what? Treasury. Malaki po yung lugar na yon. And napakaraming tao nun. Everybody was busy giving their what? Offerings. Yung iba ang dahilan. May sakit sila. Yung iba is what? Nagpapasalamat sila. Nagtatithe sila. Pero lahat sila is, they are there to give their offerings. Pero ang Panginoon, He is watching them. Tinitingnan niya talaga. Nakikinig ba kayo, amen? Alam niyo ba that we don't give our offerings because meron tayo, kundi dahil gusto nating makita tayo ng Panginoon sa bagay na yan. Are you listening, amen? Ang sabi ng Bible, tiningnan niya. In verse number 42, and there came a certain poor widow. She threw in 2 mites, which make a what? Farthing. Maliit na halaga. Pero mga kapatid, napansin ng Panginoon. Sapagkat ang pinag-uusapan doon, hindi yung natira sa kanya, kundi yung attitude nung ibinigay po niya. Ganon din sa Mark chapter number 14. Nakikinig ba kayo, amen? Iba-iba ang naging ekspresyon ng mga tao nung may babaeng nagbukas ng pabango. Pagpabango, naaamoy yan. Amen?
Pero makikita natin mga kapatid that the Lord Jesus Christ, natutuwa siya, tinitingnan niya, and hindi, it's not the amount, but He was looking, mga kapatid, of the heart nung mga nagbibigay talaga. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Ay, kasi mga iba-iba ang dahilan ng iba. Yung iba dahil mayaman, yung iba dahil sobra, yung iba dahil kung ano lang ang dahilan nila. Pero itong babae ito, nung pumasok siya dun sa tahanan ni Simon, ang dala niya actually ay hindi sa treasury, kundi nasa bahay. Kaya nga, alam niyo ba, ang offering inihahanda sa bahay pa lang. Andyan pa ho ba kayo? Ito, tingnan nyo ha. Pag offering, banggitin nyo, offering. Sige po. Para iba, ulit to, offering, go. O, di ba nakangiti ka? Kasi, tithes. O, di ba nakangiti si Mama? Nakangiti, oh. Kaya yung mga salitang yan, binigay ng Diyos yan, parang ngumiti ka. Pag nilaban mo yan, tithes, naku, papangit ka, kapatid. Offering. Talagang, say, sample lang pa natin. Ready, go. Faith, promise. Oh, nalulung. Yung iba, nalulung. Ayan, delikado yan. Sacrificial giving. Yung iba sa inyo, nagmumurmur na. Amen? Ha? Pero yan ay mga salita na talagang dapat nagpapasaya sa atin. Bakit? Natutuwa ang Panginoon kapag masaya nating ginagawa po yan. Whether it is by service, whether it is by giving of anything, dapat masaya mong ginagawa yan dahil sa Panginoon yan. Saan mo gustong maalala ka? Kuripot ka? Madamot ka? O mahal mo ang Diyos? Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Itong babaeng ito, nakakatuwa yung kanyang ginawa sapagkat nung pumunta siya doon, wala pa sa kasaysayan na may gumawa ng bagay na yon sa Panginoon. Ano kaya yung pwede natin gawin na hindi pa nagawa nung iba? Huwag lang kasalanan. Amen? Nandiyan pa ho ba kayo? Now, sacrificial giving, it became a memorial of her. Why? Number one, she offered the best of what she have. The best. Maybe yung best ko ay hindi mo best, pero we have received the best salvation. Amen? Wala na hong tutumbas, wala nang titindi pa sa kaligtasan na meron tayo. And the best offering na meron tayo ay ang buhay ng Panginoong Jesucristo na Diyos siya na nagkatawang tao para sa atin. He became the ultimate sacrifice for us. Are you listening, amen? Kaya nga, hindi tayo binigyan ng Diyos ng second hand. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng low grade. Pero ang binigay sa atin ay bugtong niyang anak. So I do believe, mga kapatid, na maganda rin naman. Just like this lady, mga kapatid, na kapatid ni Lazaro, ay ibigay din natin the best sa Panginoon. Nandiyan pa ho ba kayo? Ay, maganda yung sinabi kayo na habang may lakas pa, maglingkod ka na. Yung talagang, alam nyo, pag ikaw ay sumimba at hindi ka napagod, ay hindi ka talaga sumamba. Alam niyo kung bakit? Yung pag-awit pa lang dyan, pag umawit ka ng todo talaga para sa Panginoon, mapapagod ka eh. Yung makikinig ka, maupo dyan, hindi ka matutulog, iba na sideline. Amen? Amen? Ay, nakakapagod talaga yan. Ay po, mga kapatid, sa amin nakakatuwa, yung mga post dito sa amin, lahat may kwento. Pero marami doon, naghukay mga babae nung pundasyon. 3 feet by 3 feet. Mga babae po ang naghukay. Nandyan pa ho ba kayo? Alam niyo sa gawain ng Diyos, nakakahiya kapag tayo po ay may kalakasan pero hindi natin ginagamit sa Panginoon, nakikinabang ang dyablo po dyan. Now, itong babaeng ito, tingnan nyo ha, marami po ay pwedeng magbigay during those time. Pero ang dinala ng babaeng ito ay isang pabango. Alam niyo yung pabango na yung mga ganito? Dalawa lang po ang main na gamit yan. Una, sa kasal. Pang pabango. Kaya pag nagpapakasal, magandang-maganda yung babae at mabango. Ikalawa, pag namatay. So, kailan ka magpapabango sa Panginoon? Subject ko po ito sa Bible School, custom and tradition. Amen? Kailan ka magbubukas ng pabango sa Panginoon? Kagabi may tumawag, member ni Pastor Jerry, nagsasabat school kami.
Pastor, pwede may mag-preach dito, may patay. So, sige, punta ka agad. Kasi bakit? Pagpatay na tayo, di natin magagawa yan. Nandyan pa ho ba kayo? Itong babaeng ito, dahil wala pa siyang asawa, ibig sabihin, hindi pa nagamit sa kasal. Amen? Single. So, hindi na niya hintayin mamatay siya bago niya gamitin yung pabango. Ang tanong, ano pang inihintay mo, bakit hindi ka naglilingkod sa Diyos ngayon? Pastor, pag kinasal na ako, maglilingkod ako, paano kang hindi? Hindi ka ba maglilingkod? Now, itong babae ito, she gave it sacrificially. Why? It is valuable. Are you listening? Amen? Ang sabi ng verse 3, very precious. Napakahalaga. Napakamahal. Nandyan pa ho ba kayo? Amen? She has an alabaster box of ointment. Now, bakit it was precious? Because it was pure nard. Alam niyo yun? Mga kapatid, ito po kaya katawag na spike nard. Yung bulaklak na pinagkatasan po nito ay may mga tinik. Nandyan pa ho ba kayo, amen? May mga spikes po siya, kaya nga talagang mahirap. Very rare po itong halaman na ito, itong mga dahon na ito, itong bulaklak na ito. Sa pag nakakita ka, hindi basta yan mapipiga, sapagkat ito ay may mga tinik. And its standard was very high during that time, kaya nga it was called spike nard. It was the principal among ointments, sa pinakamabango. Are you listening? Amen? Napakabango. It was unmixed, it was genuine, at talagang kung sa ano po ay malapot na malapot siya. So yung palang paghahanap noon, yung pagbili pa lang niyaan, paghahanap niyaan, it was very precious. And next is what? Hindi lang po yung quality po noon, but also yung packaging po niya. Alam niyo, gawa po yun. Yung mga pabango natin gawa sa bote, di ba? Tama iba plastic. Pero noon, gawa po sa marble. At yun ay selyado. And just try to imagine yung pabangong yun, iniingat-ingatan niya. Just to contain it at hindi lumabas yung amoy na yun. Kaya nga when the Bible says she break the box, hindi po yung binasag sa ulo ng Panginoon. Amen? Tinanggal po yung seal po noon. Alam yung seal po noon, it was an onyx stone. At meron niyang agate. Kagaya po nito nasa singsing namin sa Bible school. Amen? So kagaya niya, napakaganda, napakamahal. And to preserve that ointment, ay talagang mahirap. Kaya napakamahal niya. It was very precious. And just try to imagine, yung halaga nito is 1 year salary. And then binuksan niya yon para sa Panginoon. At hindi siya nang hinayang at ibinuo siya sa ulo ng Panginoon. Just try to imagine, mga kapatid, that's the best that she can offer sa Panginoon. Alam niyo bakit niya naisipan dapat the best para sa Panginoon? Naalala niyo ba nung si Martha ay nagluluto, nagpe-prepare ang Panginoon? Nandun siya. Makinig kayo. Hindi yung dahil burst of emotion. Nagawa niya yung sacrificial giving sapagkat siya'y laging natatagpuan na nakaupo sa paanan ng Panginoon, nakikinig ng salita ng Diyos, wala siyang pakialam kung ano nangyayari sa paligid, basta ako'y makikinig. And there was a time ngayon na may magagawa ko sa Panginoon. Everybody was busy, and that this lady, nag-iisip siya, anong pwede ko ibigay sa Panginoon? When was the last time na nagkaroon ka ng kaisipan na ganyan? Anong maihahandog ko sa Panginoon? Sabi ko nga sa inyo, dalaga po ito. Yun ay pabango na pakamahal. Na pag binuksan mo, dapat kasala na ang kasunod niyan. Nandyan pa ho ba kayo? Kasi hindi siya kagaya ng takip ngayon, pwede mo pang i-preserve, tinitipid-tipid mo, kaya bibig na lang ang pinapabanguhan mo. Amen? Pero pag binuksan yun, ay talagang kailangan ipahid na niya yun. Nandyan pa ho ba kayo? Kailan yung huling panahon? Or may maaalala ka ba na meron kang ginawang desisyon para sa Panginoon? That I will do this for God dahil napakinggan ko ang salita ng Diyos. I've been listening to Sunday school. I've been listening to preachings and Bible studies sa mga area and I want to do something for God. Maybe my best ay hindi kagaya nun sa iba, but this is my best at pwede kong gawin para sa Panginoon. At yun ay mabango.
Mga kapatid, humalimuyak doon sa buong tahanan. Alam nyo, ang gawaing para sa Panginoon, mabango po yan sa Panginoon. How many times na mababasa po natin sa Bible is sweet savor. Yung katabi mo, baka hindi mo magustuhan ang amoy. Pero ang Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon at may ginagawa sa Panginoon ng tama ang puso, mabango po yan sa Panginoon. Well, sa last time na gumawa ka ng desisyon, Panginoon, gagawin ko ito para sa iyo at masaya kong gagawin ito. Nakikinig ba kayo, amen? Ano ang pwede natin? What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Hindi depende sa edad yan, mga kapatid. Wala sa edad yan, wala sa estado yan, kundi yung resulta ng salita ng Diyos sa buhay mo. Young people, tinatawag ka ng Panginoon. Wala ka namang pabango. Pero may buhay ka na pwedeng maging mabango. Imagine, ang vision ng ating pastor dito is 5,000 seating capacity. Yung mga kulto, nakakagawa ng paraan. Pero yung mga anak ng Diyos parang ayaw nang gumawa ng paraan. Ang nakakalungkot ito, kapag ka dumating yung kaisipan natin ngayon, na sila naman, tapos na kami noon eh. Nandyan pa ho ba kayo? Na parang ayaw mo nang magsakripisyo at napapagod ka nang magsakripisyo. Are you listening, amen? Itong babae ito, wala siyang pakialam kung yun ay isang taon pinag-ipunan at kanyang tinatago-tago, pinaghahanda niya, pero para sa Panginoon, ibibigay ko ito. Hindi niya ibinigay kay, buti hindi kay Judas ibinigay. Amen? Amen. Even King David in 2 Samuel 24:24, sabi, hindi ako maghahandog sa Diyos that will cost me nothing. Marami ngayon gusto libre. Ang libre po kaligtasan. Kasi binayaran na ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, na meron tayo mayahandog sa Diyos. Nakakatuwa yung isang bata sa amin Sunday school, lumapit siya after the preaching. Sabi niya, maliit na bata siya, hindi mo akalain na seryoso sa buhay. Mali, 8 years old or 7 years old. Sabi niya, Pastor, may pangarap ako. Bihira, pag gano'n, si Diyos ang nagsabing pangarap, iba yun, amen? Sabi, Pastor, may pangarap ako. Sabi, gusto kong magpastor. Sabi ko, talaga gusto mo? Maghuhukay ka? Opo. Ayun, pinaghukay ko, amen? Doon malalaman, maghahalo ka ng simento. Dati kung tinawag talaga. Nandiyan pa ho ba kayo? Naalala ko to nung ginagawa po nun, bago pala ako sinama ako ni Pastor Boyet nun dito, ay talagang inaakit dito yung mga buhangin hanggang sa itaas. Sino yung mga naandito nung nagakot? O may rayuman na kayo ngayon. Tama ba? Naalala niyo yung sakripisyo niyo? Huwag kayong titigil. Amen! Sabi nga nung iba, the best is yet to come. About 5,000 seating capacity. Tapos una-unahan sa unahan. Amen? Hello? Lalo yung mga bagong Kristiyano. Amen? Nung dinatnan nyo ito, ilang building na, ilang bahay, ilang lupa na lang hindi nabibili dito. Why not be part of what? Obtaining that vision from the man of God. And let us offer the best that you can offer para sa gawain ng Diyos. Amen? Are you listening? Don't you know that sacrificial giving is a manifestation of a revived heart? Kasi di ka naman magbibigay pag backslider ka eh. Kaya nga yung ibang ayaw ng tithes, ayaw ng offering, hayaan nyo na sila. Kasi backslider yung mga yan. Amen? Kasi all throughout the Bible, pinag-uusapan yan. Sabi, wala naman tayo sa lumang tipan eh. Pero hindi pinagbabawalan Diyos na magbigay. Are you listening? Sige, kung gusto nyo, magbenta ka ng bahay at lupa. Yun ang ginagawa nun, di ba? Eh, wala nga tayong bahay. Wala din tayong lupa. Pero meron tayong buhay. Amen? What kind of offering are you giving to God today? Pakikinig na lang eh. Alam yung babaeng yun, lagi kasi siya nakikinig. Kaya willing siyang magsakripisyo. Pero yung mga hindi nakikinig, ay, ano nangyari? Nagulat pa yun sa preaching. Amen? May project na naman? O yan. Ano yan? Tawag doon, nagulantang. Amen?
Oo. Pero yung mga nakikinig talaga, pagpe-pray namin yan. Tapos may dumating kang blessing, wow! I'll be part of it. Yung iba sabi, ang prayer na, I'll be part of it. Yung iba naman, I'll depart from it. Amen? Amen. Are you part? Or you are departing? Amen. Tapos babalik na ng pagbuo na, wow, praise the Lord. We have 5 seating capacity. Amen. Amen. Tapos siya pa yung nasa unahan. Amen. Meron dating ganyan dito. Okay, pero wala na yata. Okay. Number 2. Memorial of sacrificial giving. Itong babaeng ito. Because she withstand the opposition against her offerings. She withstand the oppositions against her offerings. Now remember that sacrificial giving is never popular. Hindi sikat. Amen? Everybody just wants to accept and to receive. Pero walang gaanong gustong magbigay. Tingnan nyo lang sa bahay. Amen? Lahat ba gustong magtrabaho? Lahat gustong kumain. Lahat gustong kumuha kaagad ng bagong luto. Amen? Pero sabihin mo, sinong magluluto, sinong maghuhugas pagkatapos, abay kanya-kanyang turuan. Pero sabi niyan, mahal niya ng magulang niya. Everybody just wants to eat. Pero ayaw tumulong pagkatapos mag-eat. Eat bulaga na lang siya. Amen? Nandyan pa ho ba kayo? Amen? Now, tanda natin, itong babaeng ito, hindi natuwa yung mga tao sa paligid niya. Nakikinig ba kayo? Amen? Alam mo, may mga kantong mentality. May nagsuko ng buhay, may naiinis. May nag-offering, bakit ka nagbigay? Bakit naandyan ka pa sa ministry? Nandyan pa ho ba kayo? Lalo na yung mga bubulong, bakit ang tagal-tagal nyo na hindi pa kayo nalabas? Ay, dyan punta ka sa labas. Alam niyo, bulong ni Judas yan eh. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Ang saya-saya mong naglilingkod ka sa Panginoon. Ang saya-saya mong nagso-soul winning. Masayang-masaya tayo, nag-aala sa gawain. Imagine yung mga tatay na naandito kanina. What a blessing to see them serving the Lord. Tapos papabayaan mo, may bubulong sa'yo. Ano ba naman yan? Ingat ka dyan. Mga jablito yan, mga kapatid. Hello? Alam nyo, kahit sa mga gawain, kay bago o matagal na gawain, mga kapatid, nangyayari po yan. Ang masaklap dito, aabutan tayo ng kamatayan na wala tayo sa gawain ng Diyos. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Tapos maihimas-masan tayo. Mira, bakit ba ako'y nagsayang ng oras sa taong yun? Ang haba-haba ng preaching, amen? Hindi daw, amen? Ang dami-daming binabasa, ang daming pinag-aaralan. Sa umaga may devotion na, sa area meron pa, may Sunday school, tapos may bumulong lang sa'yo ng kaunti. Nag-iba na kaagad ang espiritu mo. Tingnan nyo ha, nung bumango yung buong bahay ni Simon, nagkaroon ng espiritong kakaiba. Kaya hindi lahat, kahit maganda nangyayari, may mga ilan, puti lang, ilan lang. Kailangan nakakalungkot lang dito, alam nyo, mga kapatid. Ang nag-oppose sa Panginoon, yung malapit sa Kanya. Yung mga preacher niya. Okay. Sabi ni Pastor, ano daw sacrificial. Amen? Pastor, ano po ipipreach? Sabi ko, Pastor, kami may treasure offering. Ay, maganda yan. Preach mo sa amin. Okay. Tingnan nyo? May iba ng spirito kaagad. Tatanungin, sino gusto yung 5,000 seating capacity? Amen! Sino nagbibigay? Sino magko-construction? Gusto natin ng masaya, may pabor, pero ayaw natin magsakripisyo. Kaya yung mga tinawag ng Panginoon, di bali nang nahihirapan ka kasi kakailanganin mo yung balang araw. Pag wala kang pambayad sa mason, ikaw ang magmamason. Amen? Amen?
Pero maganda yung training sa atin dito. Pero sino kaya kumukontra? Ano ba yung pinapahirapan ng mga full-time dyan? Ay, alam nyo, kailangan naming matutunan. Para hindi kami aanga-angaho sa mission field. Nandyan ba kayo? Mga kapatid, just try to imagine itong mga taong ito, parang reasonable yung sinasabi na kung yan ay binenta sana, maraming mahirap na matutulungan. At sino nagsabi nun? Si Judas. Politiko to eh. Makamahirap pero hindi maka-Diyos. Nandiyan ba kayo? Kaya pag pumasok ka sa politika, magsisinungaling ka talaga eh, ano? Buti na lang, ang pastor natin, pastor talaga. Amen? Pasalamat tayo sa Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Ang pastor ko po si Pastor Ed. I praise the Lord for that. Yung mga anak namin ngayon, may muwang na. Ayaw nga sumama dito kasi nasa ministry daw sila eh. Hindi na makaalis sa ministry. Tapos makakakita sila ng gano'n, anak, nakita niyo ba yan kay Pastor Ed? Hindi. Hindi sa atin yan. Hayaan mo sila. Let them alone. Amen? Ephraim have joined to idols. Let them alone. Amen? Amen? Imagine yung sinasabi nila na, sinasabi dito na sana na ibenta yan. Iba parang pag nagsalita, nagpipreach ito, tayo ay magsasakripisyo, tayo ay magbibuilding pa. Sabi, naku, Tapos iba, makinig kayo. Alam nyo ba ang Diablo, he can twist the scriptures? Kaya kayong mga members po dito kayo sa pulpitong ito. Huwag kayo sa mga vlogger at social media influencer. Makinig po kayo. Marami nang nabiktima niyan sa mga Baptist churches. Kaya ngayon ay imbalido na sa gawain ng Diyos. At kung ikaw ay walang magawa na sa gawain ng Diyos, at may makakakita ka na may mga bago na nagpupursige maglingkod sa Diyos, hindi ba yan ay nakakahamon? Regardless kung malaking simbahan, maliit na simbahan, bago matagal mga kapatid, the same na lason ang nakukuha diyan sa social media na yan. Dito ka sa simbahan! Kaya minsan tinan nyo dati-rati giver yan. Dati-rati number 1 supporter sa gawain yan. Abay, naranasan namin doon eh. Abay, pagpasok ka, dapat matatag-tatagad ang dami mo. Darating sa punto na yung sumusuporta sa'yo, tumalikod, bakit may nakita, may narinig lang na kaunti? Ay dumami. Pero ang gawain magpapatuloy. I thank the Lord for Pastor Ed. Nararanasan namin sa gawain ngayon yan. Na talagang, imagine may project ka, tapos yung mga inaasahan mo, yung pala may nangyayari ng mga bulong-bulungan, and imagine na mga kapatid, na ang gawain ay napipigilan, bumabakal ang pagtakbo, dahil sa mga ganyang bulong. Yan ay mangkukulam. Diba? Sa Galatians chapter 3, who hath bewitched you? Ano na-apektuhan sa ating utak? Diba, pagka kinaniwala, pangit ka. Ay, pinaniwalaan mo. Nandiyan ba kayo? May last song syndrome ka, ang message, pangit ka, pangit ka, pangit ka. Kasi hindi ka nakinig ng preaching, gwapo ka. Wow, amen. Amen. Mga kapatid, isang bagay mga kapatid, huwag nating papayagan na may hahadlang sa atin na may gagawin ka para sa Panginoon. Are you listening? Itong mga taong ito, imagine, ang sinabi ng Bible is what? Indignation. Ano yung pagsabi indignation? Galit. Nagalit. Gustong manakit. Actually, yan ang definition talaga niyan. Indignation means anger or extreme anger mingled with contempt. Sa Senado pala, saka sa Kongreso, laging contempt. Amen? Iko-contempt kita pag lumabang ka. Okay, sige. Disgust. Yeah! Abhorrence. Imagine na inis, nadiri, dahil may isang babaeng naghandog ng the best sa Panginoon. Ano yan? Nagbigay ka, ano yan? Yak!
Nagsuko ka ng buhay, paano kinabukasan mo? Yok! Hindi nyo naranasan maging green team. Amen? Hindi naunawaan na iba sa'yo, wala sa Bible school eh. Oh. Hindi nyo naunawaan na brown team ang champion. Amen? Mag-enroll kasi kayo sa BHBC. Amen? Pero mga kapatid, imagine, galit na galit. So, nakakita ka, may naglilingkod, nagagalit. May nakanta sa choir dito. Ang matindi nito, alam mo, hindi galit eh, nainggit. May mga ganyan. Sana naman, kaysa ikaw ay mainggit, maglingkod ka sa Panginoon. Kaya naman mga kapatid. Nandyan pa ho ba kayo? Yung totoo lang, tingnan nyo, hindi ka naman nagagalit talaga sa naglilingkod eh. Gusto mo yung ginagawa nila, hindi mo lang kaya yung standard. Kailangan nyo? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano yun? Humility. Tingnan pati humility, nakasmile ka. Humility. Sampulan nga natin. Sige, sige. Sige, ito, mga orchestra member. Humility. Huwag niyo labanan. Isa pa. Go. Humility. Go. BHBC. Oh! Isa pa. Okay, ready. Go. Humility, go. BHBC. Wala na, mga kapatid. Tingnan nyo, kayo mismo nagiging opposition sa inyong paghahandog ng buhay. Amen? Ang nakakatuwa mga kayo, every sacrificial giving is never wasted. Imagine, nag-e-enjoy tayo ngayon dito. NBYC nun dito, pambihira, hindi pa-aircon. Siyempre, may mga sports. Pagkatapos sa sports, pawis-pawisan. Pag nasalta, nagsuko ka ng buhay, parang gusto mo nang bumalik eh. Pero ngayon, kahit aircon, ganun pa rin yata. Amen? Pero naman, nag-i-enjoy tayo. Kami po, nag-i-enjoy sa gawain ng Diyos sapagkat sa mga prinsipyo, nakapakinig kami ng salita ng Diyos dito. Hello? It was never wasted. Kayo mga bisita, hindi sayang na kayo ay nakarating dito. May nanalangin, may nagsakripisyo, may naglinis yan, may nag-ayos, na para pag upo mo dyan, ay makakapakinig ka. Kaya huwag kang matutulog. Imagine yung iba dito, madaling araw pa lang kumikilos na, naglilinis na, nag-aayos na, para komportable ang ating pagdalo sa simbahan. Yung mga asyad nananalangin, kahit walang kain. Amen? Umaaga sila eh. Yung mga nanunundo, yung mga nag-area. Nandyan pa ho ba kayo? Alam nyo, kaysa sila ay libakin po natin, samahan natin sila sa paglilingkod. Alam nyo, isang araw, makikita natin yung gawain dito, may 5,000 seating capacity. Kung ikaw ay magpapadistract sa mga hindi naniniwala, lugi ka, wala ka man lang bahagi. Pero pagka, hindi, Judas yan eh, amen? Ba si Judas dito? Nandiyan pa ba kayo? Si Judas and friends. Diba? Sabi, galit na galit sila. Imagine, hindi lang isang... Alam nyo ba ang masamang espiritu nakakahawa? Sumama ka sa masaya, kagaya ng mga nandito kanina, saya ka rin eh. Pero pag kayo may sinamahan na espiritu ni Judas, kagwapo-gwapo, kaganda-ganda mo ngayon, mamaya hindi na. Amen? Naranasan po namin yan sa mga pastor po. Nagre-raise, salamat, naturuan tayo dito na magsakripisyo sa gawain. Amen. Ay mga young people namin, hakot! Pag may free time, hakot! Halo! Okay, kailangan kasi kayo mas matagal na nakikinabang sa simbahan. Pero pag ikaw yung nakinig, nako, labor ng labor, wala namang kita, kulang pa ang pagkain. Amen? Okay, sige, parang Judas na yan. Amen? Nagsuko ka ng buhay, sasabi, paano kinabukasan mo? Hayaan mo ang Diyos. Mukha ba kaming pinabayaan ng Diyos? Misis ko, nag-i-enjoy kami mag-asawa sa ministry. Yung mga anak namin gusto sa ministry. Ayaw nga kami samahan eh. Babayaran ko na nga sana yung bunso ko, sama ka sa akin San Pedro, ayaw ko dad. Bakit masaya sa ministry? Amen?
Buti lang sinasamahan natin si pastor sa ministry at iginaguide niya tayo. Ang daming opposition ni pastor. Huwag ka nang dumagdag, please. Pakiusap. Amen? Hindi po kami napahamak. Hindi po kami napahamak. I praise the Lord for Pastor Ed Stans and his family. Salamat sa Panginoon, may tinitingnan tayo sa henerasyong ito na talagang they withstand the opposition. Amen. Hello? Yung anak kong panganay, malapit na mag-Bible school. Ilang taon na lang. 4th year na siya ngayon. Thank you sa CBBC San Pedro. Salamat at kayo patuloy na nagsasakripisyo. Huwag po kayong titigil. Amen. Mag-aasawa pa si Joshua. Amen. Kung may maawa sa kanya. Ano ho? Thirdly, she directly presented it to the Savior Himself. Kaya nga, inilagay niya, sabi ng Biblia, she poured it on His head. Whatever we do and we give to the ministry, hindi natin binibigay po sa tao yan, kundi sa Panginoon. Sana naman, hindi tayo naglilingkod dahil gusto lang nating magpakitang gilas. Amen. You present it to the Savior Himself. Sabi ko sa inyo, noon sa treasury, ang ginagawa na para magpakitang gilas, pagka maglalaglag siya doon sa kapera, ting, 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 ting. Ayan. Buti hindi pa usong papel. Amen? Amen. Yung mag-offering lang talagang, imagine, 13 malalaking chest po yun na hugis trumpet siya. Tapos patutunugin nila yun. Offering para palakasan. Hanggang ilalim. Sa gawain ng Diyos, hindi ho. Pag ginawa natin para sa Panginoon yun. Amen? Kay palakpakan o hindi. Kay pasalamatan tayo o hindi. Para sa Panginoon yan. Amen? Kaya kayong mga nasa gawain ng Diyos at sa ministry, na buhay man o anumang bagay na inahandog natin, kapatid, kahit hindi tayo pasalamatan, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi niya nakakalimutan yan. Amen? Mga kapatid, mga nanay, lalo yung mga nanay, hindi kayo pwedeng magpastor, pero pwede kayong humubog ng magpapastor na pwedeng magbago alang-alang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kapatid, you present it to the Savior. This lady presented it to the Savior. Lastly, it was a memorial of sacrificial giving because she has the intention of advancing the gospel. She has the intention. Tingnan nyo ha, verse number 8. She had done what she could. Alam nyo bakit ginawa niya yung the best niya? Bunga ng pakikinig niya. Nakikinig siya na anong mangyayari sa Panginoon, anong dahilan, bakit siya nagkatawang tao, anong dahilan ng ministeryong ito, na ang daming sinasabi ng Panginoon. Kaya kung gagawin ng Panginoon ang kanyang best, abay, dapat gawin ko rin ang aking best. Ano yung best? Ang Panginoon ay pumarito para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Isama na rin natin ang mga nagwawala. Amen? Kaya nga anong ginawa niya? Verse number 8, she is come aforehand to anoint my body to the what? Kasi nakikinig siya na si Kristo mamamatay. Kaya in advance na niya. Sa Bible, uso din po yung advance, hindi lang sa sweldo. Amen? Nalala niyo yung mga Macedonian churches, yung kanilang faith promise, advance ng 1 taon. Magka-advance talaga sa giving. Yung iba, umaatras ano? Forward! Okay. Ina-advance. Kaya itong babaeng ito, bunga ng pakikinig niya, advance siya mag-isip. Parang delegado yata yun, amen? May nakulong na gano'n, ha? Paano mo nasabi? Amen? Okay. Okay. Kalimutan niyo yun. Advance. Kaya yung mga, tinan nyo, yung mga lagi nakikinig ng preaching, pagka nagbigay na ng vision dito, ay, alam ko na yan. Magre-ready na kami. Hindi ka loading.
5,000 sitting? I'm just sitting. Amen? Di ba? Pagka may vision dito o may mission goal, yung iba na talagang lagi nakikinig. Ay, Pastor, magre-ready na kami. Pagpe-pray na namin yan. Alam mo namin gagawin dyan, Pastor. Pagpe-pray. Ay, yung iba talaga minsan, problema kahit yung mga young people ngayon, buffering. Nakaalis sa lahat ng tao. Nakanganga pa rin siya. Ginawa niya ito dahil bunga ng pakikinig niya ng Ebanghelyo ay maraming maaabot. And particularly, yung mga Hudyo maaabot at ang mga tao ay maaabot. And just so you imagine, she is doing that for the advancement of the gospel. Salamat sa simbahang ito, lalo yung mga nauna na hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa Panginoon. Ilang mission na, ilang simbahan na ang naitatag at naging blessing sa karamihan. Libo-libo ang naliligtas. Dahil po sa mga mananampalataya that gave sacrificially. Pag nakakita kayo ng CBBC, kahit tumalikod, okay, ay may memorial pa rin na ang simbahang ito, sa ayaw nila at sa gusto, ay ginamit ng Panginoon. Hindi po maitatanggi po yan. Kayabangan na lang po yan. Amen. Kaya salamat CBBC. Purihin ang Panginoong Kristo. Amen? Purihin ang Diyos. Ang Ebanghelyo na maraming naaabot. Imagine, ilang buhay ang nababago dahil sa Ebanghelyo na ng simbahan na ito'y sinuportahan. Ang bango-bango ng CBBC sa Panginoon. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen? Humahalimuyak. Ang nagagalit lang sa soul winning, yung mga kamag-anak ni Judas. Talaga, tumanggap! Nag-sinner's prayer! Problema mo, amen? Amen? Mag-soul winning ka, gawin mo na lang dapat mong gawin, gagawin namin dapat namin gawin. At yung mga ayaw magbigay, hayaan nyo sila kasi yung mga nagbibigay naman, masaya! Lalo na, imagine ilang tao na bago ang buhay. Thank God for CBBC, thank God for BHBC. Hindi nyo mga kapatid marahil masukat ang ginawa ng Diyos sa inyong faithfulness at ang dami-daming mga tao na apektuhan. Are you listening? Alam niyo mga kapatid, mas maganda yung sacrificial giving natin ay nagdudulot ng maraming naliligtas. Sa totoo lang, pag ang lugar natin ay, kanina kami ay nag-goal ng attendance breaking Sunday. Kasi pag puno, titingnan namin kung gaano kapuno. So napuno kanina yung junior church namin, pati yung auditorium. Ay, ito yung capacity natin. So kailangan talaga natin ng second floor. Alam mo mga kapatid, matrabahong magpatayo ng lugar sambahan. Magastos. Pero ang isipin natin, ilang buhay ang pwedeng makaupo dyan, makikinig. Yung mga madadamot, hindi talaga magsasakripisyo yan. Pero hindi naman lahat madamot. Purihin ang Diyos, marami pa rin willing magsakripisyo. Kanina na, inuuna namin yung mga bata. Meron kaming, ang tawag doon? Treasure box. Pagamat ang nilagay doon, palda na pinaganda nila. Amen? Alam mo, magagaling mag-design yung mga babae, kahit mukhang basura na, pero magiging maganda pa. Amen? So yung mga bata, tinuturuan namin yung mga bata, dapat yung mga bata nagbibigay at dapat kasali sila. At umahanay sila dyan. Minsan lang namin ginagawa sa isang taon yun. Siguro araw-araw. Hindi, twice a year. Para ho sa building project. At ipinapaliwanag ko sa mga tao, kailangan madagdagan yung lugar. Kasi hindi tayo dadagdagan ng Diyos pag lagi tayong apaw. Hindi tayo dadagdagan ng Diyos. Nandiyan po ba kayo, amen? Ang gusto ng Panginoon sa atin ay maging mabuti tayong katiwala. Ang kailangan lang magkaroon tayo ng pusong magsakripisyo. Itong babaeng ito, hanggang ngayon pinag-uusapan pa natin, amen? Pero ang CBBC pinag-uusapan. Pero sana hindi matigil, dire-diretso. Amen? Marami pa magsusuko ng buhay kung di pa babalik ang Panginoon .
Meron sa amin, mag-i-stay na uli, isa. Tapos yung mga nasa senior high school, dire-diretso pa uli. Mga lalaki ito. Ay, wow, ilang missionary ito pagka binigay ng Panginoon sa amin. Kasi Bibi San Pedro, this is your memorial. Whenever you see a Christian Bible Baptist Church, Christian Bible Baptist Mission, Christian Bible Baptist Outreach, that is the memorial of your sacrificial giving. Pero hindi pa tapos ang Panginoon. Amen. Samahan natin si Pastor Ed sa vision na yan. Kanina meron kaming outreach, 2 jeep yata sila. Ninervous ako kasi mahal din po ang arkila ng jeep eh. Sabi, Pastor, muntik na maging 3 jeep. Ha? Amen? O, alam niyo ng mga nagre-renta. Amen? Nandiyan pa ho ba kayo? Pero ganun talaga. Ang hanap natin, pasayahin ng Panginoon at maraming mga taong makapakinig. Sa ministry talagang dudukot ka sa bulsa. Huwag sa katabi mo. Pickpocket yan. Oh, maganda, willing tayo lagi. Maganda, open yung kaisipan natin, open yung puso, at yung ating wallet at ATM ay i-open din. Amen? Amen. Amen. Bawas-bawas muna yung ibang gastos. Lagay natin sa building project. Malungkot na naman. Ibang spirito na naman. Masaya na kanina eh. Oo, yung spirito ng pagbibigay. Mabango yan. Huwag mo hayaang bumaho ang espiritu mo. Mabango na yung nangyayari, malungkot ka pa rin. At sana hindi i-reverberate ito. Amen? Iba ho kasi, hindi po tayo nag-showcase ng ano dito, but we want to help the church always. Kasi ang tinawag ng Diyos at nilagay niya sa mundong ito para magsakripisyo simbahan. Salamat sa Diyos, hindi sa gobyerno galing ang pera na pinampapatayo sa gawain ng Panginoon. Yan lang ang pinagpapasalamat ko sa natutunan. Kaya sabi ko sa mga membro, ay hindi tayo nagsosolicit, hindi tayo nangihingi. Kahit tayo tumagal-tagal, kahit tayo magdildal, kahit tayo magsakripisyo, hindi tayo tatanggap ng maling pagkukuhanan ng pangangailangan ng simbahan. Let God provides the need of the church in His way. Napakapangit na kapag ang simbahan galing kay kontraktor. Amen? O kay contract, ano ang tawag dyan? Maganda galing sa mga miyembro. Nalalagyan sasabihin, purihin ang Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, this church is a memorial of sacrificial giving. And I hope tuloy-tuloy po tayo. Amen? Tayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Thank you, God, for this wonderful time. And may you bless this church always, Panginoon, our pastor and his family. Truly, O God, we are the recipients, O God, first of the ultimate sacrifice of our Savior, and also the sacrifice of the man of God and his family, and the sacrifice of this blessed church. At marami po, Panginoon, ang nakakapakinig ng inyong salita. Whenever there is a CBBC, whenever there are soul winners everywhere, Panginoon, na bunga po ng gawain ito, missionaries na na-train ng BHBC, this is a memorial of somebody who sacrificed something for thee. At dalayan ko, Diyos, ang simbahan ito'y magpapatuloy, Panginoon, that they will not get tired, O God, to support the man of God in the vision, so that many more souls ay marami pang maaabot. I-bless you po, Panginoon, patuloy ito sa pangalan ng Panginoon.